Samahan nyo nga si Eliza ngayon mag-aral dito sa ilalim ng puno. Aba, nag-i-improve na talaga yung pagsusulat ni Eliza. Niliguan ko na nga itong kapatid ko ngayon. Sabi ko kay Eliza dahil Monday ngayon dapat maging productive yung araw natin. Dapat tuwing Monday sisimulan natin ng positibo at nakatawa yung araw natin. Matapos nga lang mag-toothbrush ni Eliza ay binihisan ko na rin siya agad. Kahit nga naligo na si Eliza ay mukhang inaantok pa rin talaga siya. Kaya naman naisipan ko siyang gawa ng paborito niyang chocolate drink. Sa pag-aasikaso kay Eliza, dapat flexible ka. Kung pwede lang ipagsabay-sabay ko lahat para walang masayang na oras ay gagawin ko talaga. At ayan, habang iniipitan ko si Eliza, bigla niyang kinuha yung camera ko at tinutok niya dito sa may mukha niya. Aba, mukhang natututunan mo na rin yatang gamitin yung camera ko ha. Ang cute nga lang dahil first time kong makitang humawak ng camera si Eliza. Aba, gusto na rin yatang maging content creator ni Eliza. Gawan ko na kaya ng sariling page si Eliza. At habang inaubos ni Eliza yung iniinom niya ay ako naman uminom na rin ako ng isang basong tubig dito. At dahil inaantok pa nga si Eliza para magising yung diwa niya ay pinanood ko muna sa kanya yung vlog ni Ate Ivana. At syempre mga ka-G, ginagamit din namin yung iPad na bigay ni Ate Ivana kay Eliza. At habang nanonood si Eliza, ako naman binuksan ko na yung bag niya at kinuha ko tong lapis sa notebook niya. Ang gagawin ko nga ngayon yung mga ginagawa namin dati na pattern para mamaya pag nandun na kami sa ilalim ng puno ready to go na si Eliza para magsulat. At ayan, habang nagsusulat ako ng pattern, si Eliza naman busy niya ginagamit yung iPad. At ito na yung mga nagawa kong pattern. Sabi ko nga kay Eliza, dahil tapos na ako, tara na, punta na tayo dun sa ilalim ng puno. Kaso mukhang na-enjoy niya talaga yung vlog ni Ate Ivana kasama si Meme Vice. Nilagay ko na sa loob ng bag ni Eliza itong notebook niya at sabi ko sa kanya, tara na. Parang wala talaga sa mood ngayon si Eliza dahil yung facial expression niya ngayon iba. Kaya naman napilitan ako na patay na muna tong iPad niya. Sabi ko sa kanya, pagka uwi natin mamaya dito sa bahay, bibigay ko ulit sa'yo to. Mabuti na lang talaga, sumunod siya sa akin. Kaya naman kinuha ko agad itong susi ng motor. At ayan, nung paalis na kami, si Eliza nakayuko lang. At fast forward na nga, nung nandito na kami sa oval, medyo nagiging okay na rin yung mukha ni Eliza. At mabuti na lang talaga, napakadaming puno dito kasi sobrang presko. At ayan, nakikita ko na pa konti-konti nang umingiti na si Eliza. Pag mga ganitong ambience kasi, ito talaga yung mga gustong-gusto ni Eliza, lalo na talagang napakalilim dito. Inilabas ko na agad yung pencil at notebook ni Eliza at pinasulat ko na sa kanya itong pattern na ginawa ko kanina sa bahay. Napansin ko kay Eliza na sisiw na lang talaga sa kanya yung mga pattern na pinapagawa ko. Agad niya tong naisusulat. Tignan ninyo mga ka-G, talagang nasusundan niya yung pattern. Pinatapos ko nga lang sa kanya lahat yan dahil para masanay siya. Mga ka-G, baka nagtatanong kayo kung bakit kami nandito sa ilalim ng puno. Dahil tuwing Monday walang pasok si Eliza. Ang pasok pala ni Eliza Tuesday, Thursday at Friday lang. Kaya naman sa tuwing walang pasok si Eliza, sabi ko sa kanya ako na muna yung magiging guro niya. At nakakatawa nga itong dalawang estudyante na to dahil sobrang love na love nila si Eliza. Sabi nga nila sa akin, inutusan lang daw sila ng teacher nila tapos nakasalubong nila kami. Uy, sige na, pasok na kayo sa school nyo ha. Matapos noon, dumaretso kami dito sa may malapit na resort dito lang malapit sa amin. Mabuti na lang talaga nasa mood na si Eliza. This is your show, this is your time. Magpasikat na, it's Day! bang, 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 bang. O diba mga ka-G, sabi ko sa inyo, meron ng energy si Eliza kaso nga lang sinasakal niya ako. At ito nga yung tinutukoy naming resort ni Eliza sa tuwing gusto namin makakita ng mga puno at kalmadong lugar. Dito kami nagpupunta ni Eliza. Sa tuwing pupunta nga kami dito, talagang niwe-welcome nila kami. Halos bonbon kasi kaming pumupunta dito ni Eliza, kaya naman parang nakilala na nila kami dito. Ayan sila ate na caretaker at nagme-maintenance sa itong resort. Tinanong ko nga si ate kung merong isda yung fish pan nila at sabi niya meron daw. Kaya naman itong si Eliza kumaripas na ng takbo dahil excited na siguro siyang makita yung mga isda. Nauna na nga akong bumaba dito. At ayan si Eliza, talagang na-amaze siya dito sa mga tilapia. Medyo maliliit pa nga tong mga isdang to. At mga ka-G, ina-explain ko kay Eliza kung anong klaseng isda yan. Sabi ko kay Eliza, ito yung madalas na niluluto ni mama. Yung merong maasim na sabaw at napakadaming gulay. Ang tawag sa ulam na yon ay paksiw. At itong si ate, binigyan niya kami ng kanin kung gusto daw namin magpakain ng isda
ihagis lang daw namin yan sa kanila. Ako na nga muna yung unang naghagis para makita ni Eliza kung paano. At ayan, sabi ko kay Eliza, kumuha siya ng marami, pero Diyos ko, 3 buti lang yata yung kinuha niyang kanin. Ayan ang mga ka-G, konti-konti lang talaga yung nahagis ni Eliza. Siguro iniisip niya para meron pa silang kakainin bukas. Matapos namin magpakain ng isda dito, dumiretso na kami dito sa may mga bilihan ng ulam. Sabi sa akin ni mama, dito daw ako bumili dahil dito laging bumibili si mama ng uulamin namin. Hindi na nga ako nagtataka kung bakit lagi bumibili dito si mama dahil talagang napakabait ng mga nagtitinda. At mga ka-G, masarap din talaga yung pagkain nila dito. Lutong kapangpangan talaga. O paano ba yun mga ka-G? Uwi na muna kami ha. Eliza, ano daw sasabihin mo sa kanila? Alila! Bye-bye mga ka-G!